Magandang araw, Sir Nard, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Obit nga po pala ang pangalan ko at kasalukuyang nandito sa lalawigan ng Leyte. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, Sir Nard. Sasabihin ko na kaagad sa inyong gusto kong magbahagi ng isa sa mga karanasan ko patungkol sa mga kababalaghan. Alam niyo po, noong una, hindi ako naniniwala sa mga albularyo, aswang, mambabarang o anumang mga sinasabi nilang mga masasamang nilalang maliban lamang sa multo. Alam niyo kasi, mas naniniwala pa ako sa multo kaysa sa mga sinasabi nilang albularyo. Subalit, ang lahat ng hindi ko pinaniniwalaan ay bigla na lamang nagbago sa isang iglap. Alam niyo po kung bakit? Malalaman niyo po ang dahilan dahil ilalahad ko po dito sa ibabahagi kong kwento. Taong 1999, Negros Oriental. Nang mga panahong ito ay binata na ako. Aaminin ko pong isa ako sa mga pasaway noon sa mga magulang. Balasubas kung makasagot, basagulero, lasinggero at barkadista. Basta, isa ako sa mga masasamang ehemplo ng mga kabataan noong mga kapanahunan ko pa. Naalala ko ngang umiiyak na ang aking ina sa labis na sama ng nararamdaman sa akin. Palasagot kasi ako at pabara-bara ako kung makasagot. Wala akong pakialam kahit na nakakasakit na ako ng damdamin. Palagi rin akong nasasapok ng aking ama dahil sa ugali kong basura. Husgahan niyo na po ako kung gusto niyong husgahan, Sir Nard. Pero nagsasabi lang po ako ng totoo kung ano talaga ang ugali ko noon. Nagbago lamang ang lahat ng iyon ng isang araw. Nagtapat sa akin ang nobya kong si Telma na nagdadalang tao siya. Noong unay, hindi pa ako makapaniwala at talagang nagulat ako sa ibinalitang iyon ng kasintahan ko. Parang sasabog ang ulo ko matapos sabihin sa akin ni Telma na 3 buwan na siyang hindi dinadatnan at nagdadalang tao. Teka lang naman, Tel. Sigurado ka bang buntis ka? Baka naman kung ano lang yan nasa tiyan mo. I-ere mo kaya? Baka nadijibs ka lang. Pabalang nawika ako sa kanya. Dahil sa paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ko ang mga sinasabi niya. Nababaliw ka na ba, Obet? Anong jibs ang pinagsasabi mo? Magtino ka nga. Hindi na biro itong kinakaharap kong problema. Alam mo namang mapapatay ako ng mga magulang ko oras na malaman nilang buntis ako. Galit na wika ng kasintahan ko at halos umusok na ang ilong nito sa galit. Magseryoso ka nga, Obet. Pambihira ka naman. Lahat na lang ng mga nangyayari para sa'yo biro lang. Dagdag niyang saad. Hindi naman kasi sa ganon. Baka lang naman kasi. Alam mo na, ang ibig ko lang sabihin, hindi pa ako handang maging ama. Kung ano man yung nasa tiyan mo, baka naman pwedeng remedyoan. Isang tumataginting na sampal ang dumapo sa magkabila akong pisngi. Ilang segundo rin akong nakarinig ng kampana sa magkabilang tenga at pakiramdam ko ay nabasag yata ang panga ko sa lakas ng pagkasampal ni Telma. Anak ng putakting naman oh. Bakit mo ako sinampal? Nanlilisik sa galit na tanong ko.
dapat lang sa'yo yan. Nagsisisi ako kung bakit minahal pa kita. Kung bakit ikaw pa ang pinili ko. Na alam ko namang napakawalang kwenta mong lalaki. Kung ayaw mo magpakama sa ipinagbubuntis ko, pes, maghiwalay na lang tayo. Galit niyang wika. At namumula na ang mga mata't ilang sandali na lang ay papatak na ang mga luha niyang kanina pa pilit pinipigilan. Nang sabihin ni Telma ang mga katagang iyon, ay bigla akong naalarma. Sa totoo lang po kasi, Sir Nard, kahit na balasubas ako, ay totoo naman po ako kung magmahal. Mahal na mahal ko si Telma at hindi ko kayang mawala siya. Mabilis na tumalikod ang kasintahan ko at naglakad ng palayaw. Sinubukan ko pa siyang habulin pero galit na galit siyang pinagsasalitaan ako ng hindi maganda. Parang biglang bumaligtad ang sitwasyon ko. Dahil sa siya lamang, ang katangi-tanging babaeng hindi ko pinagsasalitaan ng hindi maganda. Ingat na ingat ako sa mga binibitawan kong mga salita. At halos hindi ako makapagmura kapag nasa tabi ko siya. Dahil sa natatakot akong magalit siya sa akin at iwan niya ako. Telma naman, mahal, mag-usap muna tayo. Pasensya ka na, nabigla lang talaga ako kanina. Pangako, kung totoo mang buntis ka, pananagutan ko yan. Kung gusto mo, ngayon mismo mamanhi ka na ako sa inyo. Wika ko sa kasintahan ko para palubagin ang samang nararamdaman niya. Mamanhikan? Anong pamamanhikan ang pinagsasabi mo? Ni wala kang matinong trabaho. Anong ipaggagastos mo kung mamanhikan ka, aber? Galit niyang tugon. Manghihiram muna ako sa mga magulang ko. Patawad na, mahal. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Naguguluhan ako. Huminto sa paglalakad si Telma. At seryoso niya akong hinarap at nagwiwika ng, kaya kong palakihin mag-isa ang magiging anak ko at pinapangako ko sa yung tuturuan ko siya ng magandang asal para hindi magiging katulad mong balasubas. Nasaktan ako sa sinabi ni Telma. Hindi ako makapagsalita hanggang sa tuluyan na siyang nakalayo. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Hindi nagpapakita sa akin si Telma, Sir Nard. Kapag pumupunta ako sa bahay nila, ay hindi niya ako hinaharap. Galit na galit rin ang mga magulang niya at halos ipalapa na nila ako sa mga alaga nilang aso. Ngunit kahit ganun pa man ang mga nangyari, ay hindi pa rin ako sumuko. Patuloy pa rin ako sa pagmamakaawa sa kasintahan kong kausapin niya ako at ayusin namin ang problema. Hanggang sa isang araw, nakita kong nasa labas nila ng bahay ang kasintahan ko. May kausap itong matanda. Agarang lumukso ang puso ko sa tuwa nang makita ko siya. Medyo maumbok na ang tiyan niya at halata na ang ipinagbubuntis niya. Ngunit ang tuwang nararamdaman ko at pagkasabik sa kasintahan ko ay biglang napalitan ng kaba. Sa kadahilanang nakita kong kakaiba kong makangiti ang matandang babae. Habang panay ang paghimas nito sa tiyan ng kasintahan ko. Hindi ko inalis ang pagkatitig ko sa matanda at tinitingnan ko ang bawat kilos niya. Sa hindi ko mawaring dahilan, Sir Nard, ay para bang may kung anong takot ang bumuntol sa dibdib ko. Yun bang tipong may hindi magandang mangyayari? Nang tingnan ko si Telma, ay panakanakang napapangiwi ito, pero patuloy pa rin itong kinakausap ng matanda. Ang bango-bango naman at ang lasog ng sangkol na dinadala mo, iha. Wika ng matanda
sa garalgal na boses. At hindi maalis-alis sa mga labi nito ang nakakapanghilakbot na pagkakangisi. Hoy, sandali! Anong ginagawa mo sa kasintahan ko? Tanong ko na halos pabulyaw na. Napaiktad naman ang kasintahan ko at napatingin sa akin. Ang matanda naman ay parang gulat na gulat ito't hindi napansin ang paglapit ko. Anong ginagawa mo, tanda? Kulang na lang lamukin mo ang tiyan ng kasintahan ko ah. Muling tanong ko. Hindi makapagsalita ang matanda. Sa halip ay para itong takot na takot at dagli-dagling naglakad ng palayo. Hinarap ko si Telma at tinanong kung kilala niyo ba ang matanda. Ano bang pakialam mo? Pabalang niyang tugon. Gusto ko lang malaman dahil baka mamaya ay may gawin siyang hindi maganda sa'yo at sa magiging anak natin. Wika ko. Sinimangutan ako ni Telma at sinabihang wag na ako makialam sa kanya dahil wala naman umano akong ngampag sa buhay niya kundi puro problema lang. Muli ay natamimi na naman ako sa sinabi ng kasintahan ko dahil sa totoo naman talaga tama ang kasintahan ko. Simula noong magbuntis siya ay wala akong naiambag sa kanya kahit pagkain man lang o kaya ay prutas. Hayaan mo, bukas magdadala ako ng prutas. Anong gusto mong prutas? Mangga ba? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Sa halip ay nagmamadali na siyang naglakad papasok sa loob ng bahay nila. Hindi naman ako makasunod dahil may mga naglalakihang aso ang nakatali sa harapan ng pintuan. Baka mamaya kapag sinundan ko si Telma ay bigla na lamang akong lapain ng mga ito. Ang ginawa ko na lang, Sir Nard, ay nagtiyagang mag-abang kay Telma kung kailan siya lalabas ng bahay. Tiyempo ako para makausap siya ng masinsinan. Tumatambay lang ako sa tindahan ng nasa tawid ng kalsadang malapit sa bahay ng kasintahan ko. Habang nakatambay nga ako, ay tinanong ako ni Aling Nelly kung nakausap ko na ba raw ang kasintahan ko. At sinabi ko naman sa kanyang hindi pa. Matigas pa rin po ang puso ni Telma, Aling Nelly. Ayaw niya pa rin akong kausapin kahit na anong pagmamakaawa ko. Malungkot kong wika. Abay, hindi tama iyan. Dapat kausapin ka na niya. Dahil magkakaroon na kayo ng anak. Kailan ka pa niya kakausapin? Kapag pumuti na ang balahibo ng uwak? Ba't malabong mangyayari iyon? Wika ng matanda. Napabuntong hininga na lamang ako at hindi na sumagot pa. Sa kaaabang ko kung kailan lalabas ang kasintahan ko ay inabot na ako ng 7:00 ng gabi. Sinabihan na ako ni Aling Nelly na umuwi na dahil magsasarado na siya ng tindahan. Nagwika naman ako magsarado na siya ng tindahan. Sa gilid lang ako tatambay dahil magbabaka sakali akong makita kong muli ang kasintahan ko. Alam mo, iho, mas mabuting umuwi ka na. Ilang gabi na ako nakakarinig ng huni ng wakwak dito. Umuwi ka na. At baka mamaya-maya lang ay may huhuni na namang wakwak. Kaya nga maaga akong nagsasara palagi at natatakot ako. Aniya pa. Wakwak po? Hindi naman totoo yan, Aling Nelly. Baka ibon lang iyong naririnig mo na pagkamalan mong wakwak. Wika ko. Sus, may kang bata ka. Alam mo, maniwala ka na lang sa akin. Dahil matanda na rin ako at minsan na rin akong inaswang. Kaya nga kapag nakakarinig ako ng huni ng wakwak, abay, talagang kinikilabutan ako. Wika ni Aling Nelly at napa-sign of the cross pa. Sus naman itong si Aling Nelly oh.
Hindi nga po totoo ang aswang. Mas maniniwala pa ako kung sasabihin yung may multo. Ayan, baka sakaling paniwalaan pa kita, Aling Nelly. Pagrarason ko pa, napapailing na lamang ang matanda at sumuko na sa kakapaliwanag sa aking totoo talaga ang aswang. Bahala ka nga bata ka. Kung hindi ka naniniwala, basta ako, pinaalalahanan lang kita. Matapos nga naming magdiskusyon ni Aling Nelly, ay mabilis niya nang isinara ang tindahan. Pagkatapos ay pumasok na ito sa loob ng kanilang bahay. Ako naman ay matyagang naghintay at nagbabaka sakaling lumabas ang kasintahan ko. Sa pagdaan ng ilang minuto, Sir Nard, at sa palagay ko ay mga nasa pasado 8:00 na mahigit na iyon, may narinig akong pumapagaspas na malalaking pakpak mula sa kawalan. Kaagad akong napatingala at sa di sinasadya ay nakita ko ang napakalaking ibong hindi matukoy-tukoy kung anong klaseng ibon na iyon. Basta po ang masasabi ko lang, Sir Nards, ay hindi pangkaraniwang ibon ang nakita ko. Sumasabay sa bawat pagpagaspas ng malalapad na pakpak ang paghuni ng wakwak. Noong unay, nagpaikot-ikot lamang iyon sa kawalan. Ngunit sa di kalaunan ay nakita kong pabulusok iyong papunta sa likuran ng bahay ng kasintahan ko. Napamura ako sa isipan dahil sa bigla na lang nagtaasan ang mga balahibo ko't lumakas ang kabog ng dibdib ko habang sinusundan kung saan papunta ang napakalaking ibong may malapaniking pakpak. Dito ko na po muna puputulin ang kwento, Sir Nards. Maraming salamat po. Ayun oh, napakaangas ng kwentong ito. Abangan po natin ang part 2. Kapanapanabik ang kwentong ito. Sino kaya ang albularyo dito? Basta abangan na lang po natin ang part 2. Nahirapan ako sa boses ni Telma. Saka medyo hirap ako magsalita. Pero kahit na ganoon, nakagawa pa rin tayo ng kwento. Yun lang. Salamat.